Sa nakaraan nating kwento sinabi ni Maria na may isang user ang sa tingin niya ay natatangi sa lahat. Dahil doon agad nagka-interes ang lalaki sa sinabi nito gayong ang katulad ni Maria na kilala bilang mercenary, ay bibihira lang makapansin ng potensyal na user dahil na din sa pagiging mitikuloso nito. Nakangiting sinabi ni Maria na matapos mamatay ang siyam na player sa stage 1, ang pinakahuling player ay nagawa ng makaabot sa ika-siyam na stage na talaga namang napaka-interesanteng bagay para sa kanya. Takang tanong naman ng lalaki kung paano ito nangyari gayong kahit na ang walang kakayahang matanda ay kaya pumatay ng goblin. Dagdag pa niya kung ganun ba kamalas ang siyam na player. Nakangising saad naman ni Maria na ang player na natitira ay mabilis na tinatapos ang bawat stage, at siya ang pinakamabilis sa lahat ng tatlong nauna sa kanya na may average na 2 minuto at 58 segundo. Napatayo naman ang lalaki nang idagdag pa ni Maria na hindi ang mga goblin ang pumatay sa siyam na player. Nagliliwanag naman nagmukha ni Maria at sinabing walang sino man sa kanila ang may kakayahang basta pumasok sa loob. Tanong niya na kung ano kaya sa tingin ng lalaki ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng siyam na player. Natulala naman ang matanda nang marinig yun sa kanya na pagtanto na isa lang ang ibig sabihin nito. Malawak ang pagnising ginawa ni Maria at sinabing ang player na kasalukyang tinatapos ang 9th stage, ay siyang pumatay sa siyam na kalahok kaya't nakabilis ang pag-usad nito. Sa kabilang banda natapos ni Damian ang ika-siyam na stage kasabay nun natanggap niya ang karagdagang 10 points. Habang duguan ang katawan dahil sa mga napatay niyang halimaw, tahimik na inaante ni Damian ang pagbubukas ng panghuling stage. Habang nagkalat ang mga katawan ng walang buhay na mga Dark Elves sa harap ni Damian, naisip niya na may hindi tama sa mga nangyayari. Base sa mga naalala niya sa nakaraan ay Slimes ang nasa 8th stage, at Skeleton Mages naman sa ika-9, ngunit taliwas ito sa nangyari ngayon dahil Orc at Dark Elves ang mga nagpakita, na higit na mas mahirap talunin. Bagaman napapaisip ay isinawalang bahala na lang ito ng ating bida, saka sinabi sa isip na ang mahalaga ay makuha niya ang reward. Kasalukuyang nasa harapan niya ang ika-10 stage at kung tama ang naaalala niya, ang lalabas doon kung hindi Slime King ay isang Mud Golem o Blood Goblins, saad pa sa isip ni Damian na hindi naman ganoon kahirap na talunin ang mga ito. Walang pag-alinlangan siyang humakbang papasok sa gate habang iniisip ang agarang pagtaas ng kanyang rank oras na matapos ang huling stage. Ngunit napabalikwas siya nang makita ang isang dambuhalang halimaw sa dilim, at halos mamata ang buo niyang katawan nang mapagtanto kung anong klaseng halimaw ang kaharaw. Malakas na umatungal ang Minotaur Phantom na halos kalahati lang si Damian sa laki ng katawan nito. Ang halimaw na may anyo ng isang Minotaur ngunit isa lamang itong Phantom, kaya't walang dapat ipag-alala at labanan ito ni Damian ng buo niyang makakaya. Bahagyang napaatras si Damian nang humakbang palapit sa kanya ang dambuhalang halimaw. Batid din ng ating bida na walang sino man sa mga player ang naglakas loob na labanan ito. Gayunpaman wala na siyang pagpipilian dahil napasubo na siya sa kasalukuyang sitwasyon, dahil doon agad siyang naghanda upang tanunin ang Minotaur Phantom. Habang utay-utay na nagpapalabas ng kapangyarihan sa nagliliwanag na kamay, saad ni Damian sa halimaw na panoodin itong mabuti dahil hindi siya magtatagal pagtapos niyon. Binalot ng nakasisilaw na liwanag ang kinaroroonan ni Damian kasunod nito ang agaran niyang paglaho, na ikinagulat naman ng dambuhalang halimaw. Takang nagpalingalinga ang Minotaur Phantom habang hinahanap ang ating bida, ngunit hindi nito namalayan ang pagsulpot ni Damian sa kanyang likuran. Sinabi pa ng ating bida na mukhang hindi masarap kainin ang Minotaur ng hilaw, kaya't pasaserpo niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pampalasa. Ibinuhos ni Damian sa katawan ng halimaw ang decaying potion, kasunod nito ang pagwawala ng Minotaur dahil sa hindi mapigil ang kirot. Agad namang ipinagbigay alam ng notification na bumaba na ang depensa ng halimaw, kasabay noon ang pag-address ni Damian upang maiwasan ang nagwawalang Minotaur. Ilang minuto pang nagpaikot-ikot ang dambuhalang halimaw sa lugar, habang inaante na maibsan ang sakit sa kanyang balat. Samantalang hindi naman mapigilan ang pag-usok ng ilong sa galit, at kasunod ba tinapunan ng matalim na tingin ng ating bida. Bangwelo ng pagsuntok ang Minotaur upang umatake at mabilis na iwinasiwas sa ere ang kamao, ngunit bago pa ito tumamak puno ng liksing iniwasan ni Damian nagbawat pagwasiwas nito. Nang makahanap ng pagkakataon mabilis na binigwasan ng suntok ni Damian ang dambuhalang halimaw, na tumama naman at nagotalsek ng laway sa panga nito.
Nakangiting sinabi pa ni Damian na kahit gaano pa ito kalakas, isang piraso pa din ng karne ang tingin niya dito na maaaring maging putahe na beef brain. Bulagta ang Minotaur at napaangle ito sa lakas ng pagbagsak. Paglingon nito ay galit na galit itong nakatingin sa ating bida. Sa isang banda tumalon si Damian habang nakahanda sa kanyang pag-atake habang hawak ang kanyang dalawang patalim. Nagsigawa pa ng pag-atake si Damian at sinulpit niya ng poison darts ang Minotaur kaya wala itong nagawa kundi mapadipensa na lang. Ayon sa notice na ang Minotaur Phantom ay naapektuhan na ng lason. Dahil sa epekto ng lason ay nagpapadyak na lang ang halimaw. Matapos nun ay susulpitin pa sana ulit ni Damian ng poison darts ang Minotaur pero umatake ang Minotaur ng malakas kaya nahati ang sahig na kinalalagyan nila. Mabilis naman nakarik si Damian kaya nasangga niya ang mga malalaking bato gamit ang kanyang pinaikot na sandata. Umangil pa sa sobrang galit ang Minotaur at humawak ito ng malaking bato sabay ibinato kay Damian. Iniwas-iwasan lang iyon ni Damian habang sinasabi na kung nababaliw na ba ang kalabaw na ito at kung sa tingin ba nito ay tatama sa kanya ang mabagal na pag-atakeng iyon. Natuwa pa ang pusit na si Damian sa nangyayari, habang bumabato ng tuloy-tuloy ang Minotaur ay naiisip naman niya na bumibilis ang tibok ng kanyang puso na parang nakakaramdam ng sobrang tuwa, iyon ang kanyang fighting spirit. Tingnan na lang nila kung hanggang saan ang kakayanan ng Minotaur na ito. Sinuntok ng malakas ang Minotaur pero nakatalo naman kaagad si Damian at nakaiwas sa atake. Pinaghihiwa ni Damian ang braso ng halimaw sabay mas tumalon pa sa taas ng Minotaur. Namangha ang ating bida dahil nagawang kayanin ng Minotaur ang atake niyang iyon, pero umanhil lang ang halimaw at sinusubukang abutin si Damian. Habang nakatitig si Damian ay natukoy niya ang kahinaan ng Minotaur kaya naghanda siya sabay umatake ng napakalakas sa kahinaan ng Minotaur at naliras ng matindi ang batok ng halimaw. Napaluhod ang Minotaur kasabay ng paglabas ng notice na nasa critical na itong lagay at patuloy na nagberyugo ang mga sugat. Tumalon si Damian palayo at pagbagsak ay nakaposang pa ng maangas kasabay ng pagpulanset ng dugo sa batok ng Minotaur. Tumayo si Damian at humarap sa Minotaur pero maya-maya lang ay may lumabas na notice na patay na ang Minotaur at unti-unti itong naglalaho. Nang mapatay na ni Damian ang Minotaur ay may nag-abiso na notification na ang test stage 10 ay natapos na, at kasalukuyang inaanalisa ang resulta. Ang adventurer na si Damian ay nakakuha ng 10 points. Pinagmasdan ni Damian ang kanyang espada habang naiisip na hindi niya inasahan na makakaharap niya ang Minotaur, pero hindi naman iyon ganun kahirap. Kahit na hindi niya masabi kung gaano na siya kalakas ngayon, umunlad siya ng mas malakas mula nang siya ay magsimula, at halos hindi ka panipaniwala kung gaano siya lumakas ngayon. Pero mas mabuti na iyon, kailangan pa niyang umabanti at mas lumakas pa para sa kanyang pagheheganti. Ayon sa notification na si Adventure Damian ay nakakuha ng 100 points at natapos na ang pagsubok. Matapos nun ay nagbukas ang pintuan ng arena at lumakad si Damian palabas ng walang naging pinsala sa katawan at buo ang kumpiyansa. Ilang sandali lang ay dumating si Damian sa opisina ni Hassan kaya laking gulat ng head na si Hassan sa mabilis na pagbalik ni Damian. Sinabi ni Hassan na mukhang ang test na iyon ay magbibigay ng madaming pera kay Damian. Tugon naman ng ating bida na hindi iyon madali. Seryosong tumitig si Hassan sa ating bida habang naiisip na si Damian ang pinakamabilis na nakatapos sa mga gate, at nangunguna sa combat ability, at nanguna din sa assessment and performance test. Isa pa pinagpapatay nito ang lahat ng mga kalahok, at ang naging pinakausap-usapan sa lahat ng mga empleyado. Kaya ngayon nauunawaan na niya kung bakit sinabi ni Maria na special si Damian. Sa nakaraan ay tuwang-tuwa na lumapit si Maria at sinabi kay Hassan na kailangan nilang i-recruit si Damian dahil hindi araw-araw sila na makakakita ng isang taong di kalibre. Sagot ni Hassan na totoo nga iyon pero hindi mabuti sa kanila na magdesisyon ng ganun kabilis. Sinabi ni Hassan sa ating bida na namamangha siya sa ipinakita ni Damian pero ang tanging concern lang niya dito ay ang pagpatay nito sa ibang kalahok. Paliwanag ni Damian na ginawa niya ang bagay na iyon dahil mas asama ang mga tao na iyon, pero hindi naman niya ginagawang libangan ang pagpatay sa ibang tao. Tumawa si Hassan at sinabi na parang siraulo si Damian. Sinabi ni Hassan na ang ating bida ang uri ng tao na malapit sa mga gulo. Pero dapat wag nagagawa ng ganun si Damian sa kalagitnaan ng test nito. Dahil ang kanilang guild ay ang Ponteria ay mga halimaw hindi tao.
Sumangayon naman si Damian sa sinabi ng head. Mungkahi ni Hassan na may isang tanong lang siya, na kung sakaling makatanggap si Damian ng certificate ay kung payag ito na magtrabaho sa kanilang guild at maging mersenaryo. Masayang sagot ni Damian na makakaasa ito at isa iyong karangalan. Ngumiti ng bahagya si Hassan sa sagot ni Damian. Kinamayan ng head si Damian dahil sa araw na iyon ay member na ng kanilang guild si Damian. Masayang masaya si Damian dahil nakatanggap na siya ng Adventurer Certificate mula sa head. Nakakuha ang ating bida ng Adventurer Certificate Gold Tier 5. Sa isip ni Damian na dahil member na siya ng guild ay maaari na niyang makuha ang lahat ng balita sa iba't ibang kontinente. May lumabas na notice at sinabi na nakuha ni Damian ang titulong Fastest Clear Time. Natuwa si Damian dahil nakakuha siya ng bagong title nang walang nagiging issue. Tanong ni Hassan sa ating bida na kung nagustuhan ba ni Damian ang rank nito. Sumangayon lang naman si Damian dahil nagustuhan niya iyon. Sa isip ni Hassan na ibinigay lamang ang gold tier sa kung sino man ang makakomplito ng mga mabibigat na quest sa loob ng madaming taon. O di naman kaya ay pag napagtagumpayan ang mga pagsubok na ibinigay ni Maria. Dagdag pa ni Hassan na ang gold tier certificate ay katumbas na ng 10 iron tier o 3 silver tier adventurer. At dahil gold tier si Damian, ang mga quest na mapupunta dito ay talagang matataas. Pinakita ni Hassan kay Damian ang mga quest na pagpipilian nito bilang unang mission. Kailangan ni Damian pumili ng isa. Nang tiningnan ni Damian ang mga quest at maanalisa ay nalaman niya na lahat ng iyon ay gold tier quest. Ang isa ay ang paglalakbay sa kaharian sa ilalim ng tubig, at ang isa naman ay pagkulikta sa Drake Breath. Nakita ni Damian ang isang quest na may tupak kaya tinanong niya kay Hassan kung ano ang quest na iyon. Paliwanag ni Hassan na iyon ay ang paghahanap sa nawawalang tupa ng isang village. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Damian ang quest ng village na may nawawalang tupa. Masaya si Damian dahil gagawin niya ang unang mission ng gold tier quest. Nagpasya na si Damian umalis kaya nagpaalam na siya kay Hassan. Paalala naman ni Hassan na mag-ingat ito. Nagpasalamat si Damian at sinabi na babalik siya ng walang pinipiling oras. Sandaling tumigil sa paglalakad Damian habang hawak ang larawan ng misyon upang masigurado na tama ang pupuntahan niyang Derek Sion. Ipinagbigay alam naman ng notification na masalukuyang siyang nasa Celes Valley 3, kung saan malayo pa sa kanyang destinasyong lugar. Agad sinuri ni Damian ang mapa upang makita ang kinaroroonan ng Cornell Village, at doon napag-alaman niya na nasa gitna ito ng Terra at ng Pharma Principality na kung tawagin ay Ivory Tower of Truth. Nalaman ni Damian na malayo pa ang kanyang dapat na lakbayin, at ito marahil ang dahilan kung bakit hindi ibinigay ang misyong ito sa isang night. Napaisip pa ang ating bida dahil matapos tanggapin ang gold tier quest na ito, wala man lang siyang natanggap na kahit isang equipment na magagamit o maski party member. Hindi pa naman ganoon katagalan mula nang magsimula ulit siya sa laro, ngunit biglang naisip ni Damian na wala pa man lang siya kahit isang basic gear, at dahil doon hindi niya magawang gumawa ng grupo kasama ng mga mersenaryong, pinapahalagahan ng matindi ang pagkakaroon ng gear. Bagaman ganoon sinabi naman sa isip ni Damian na mas maiging lumakad na mag-isa, kesa mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng kapartido. Depensa pa niya sa sarili na hindi niya kayang lumikha yun, ngunit sadyang ayaw lang niyang gawin kasunod ang mahinang pagtawa. Pinitik pa niya ang daliri sa ere na animoy may naisip na magandang idea, saka sinabing kung hindi niya kayang humanap ng kapartido, ay lilikha na lang siya ng maaaring makasama. Sinimualang gamitin ni Damian ang Rin Emission upang mag-summon ng halimaw na makakasama, at may 50% ng kakayahan ng halimaw na makakatulong sa kanya sa pagtupad ng misyon. Kasabay ng pagbubuhos ni Damian ng kapangyarihan sa sahig, agad itong lumikha ng kakaibang hugis na umaapoy at nagliliwanag. Matapos ang ginawang proseso sandaling natigilan si Damian, habang nagtatanong sa isip kung nagtagumpay ba siyang gawin ang pag-summon. Napaatras siya nang may lumitaw sa kanyang harapan kasabay ang pagtatanong kay Damian kung siya ba ang master nito. Isang mata ray na munting sisiw ang nakatingin kay Damian, at kasabay ng pagbati sa kanyang master bastard. Umupo si Damian upang malapitang makita ang munting sisiw, mahina pa siyang napamura kasabay ng pagtatanong kung ano ang nasa kanyang harapan. Mata ray na sagot naman ng sisiw na siya ang minion na nasamon ng ating bida,
Namangha naman si Damian dahil di niya inaasahang nakakapagsalita ang munting sisiw. Bahagyang pinindot-pindot pa ni Damian ang minion habang sinasabi na hindi niya inaasahang walang kwenta ang kanyang masusummon. Halata naman ang pagiging agresibo ng sisiw na agaran ng gustong patayin ang kanyang master bastard. Nag-abala pang sumuntok ang munting sisiw habang napakamot na lang ang ating bida, ngunit naiinis siya dahil hindi na gusto pang pangalan ng para sa kanya ay walang kwentang minion. Magkasabay na bamantong hininga ang dalawa kasunod yun tanong ni Damian kung wala ba talagang pangalan ang kanyang minion. Matalim namang tingin ang ipinukol sa kanya ng miniting sisiw sa kasarkastikong sagot, kung paano siya magkakaroon ng pangalan gayong kakasilang pa lang niya. Matapos mag-isip na pagdesisyonan ni Damian ang isang desinteng pangalan at turnawag na Piley ang munting sisiw. Sinabi pa ni Damian na ang pangalang iyon ay hango sa pangungulikta ng basura, ngunit nang makita ang reaksyon ng masungit na minion, agad niyang sinabi na napaka-cute ng pangalang Piley. Malakas na sigaw naman ang ginawa ni Piley sa kamuling pinagsusuntok ang ating bida, dahil ani ay narinig niya ang unang sinabi ni Damian. Inis namang sinabi ng ating bida na kailangan niyang may gawin sa pag-uugali ng kanyang minion. Habang patuloy sa paglalakad paalala ni Damian sa kanyang minion na humawak itong mabuti, dahil agad niya itong iiwan kapag nahulog ito. Sagot naman ng minion na naiintindihan niya ang kanyang master bastard. Dahil kasalukuyan na silang nasa Celes Valley 6 na sisiguro ni Damian, na meron mas maayos na daan sa paligid lang nito kaya't nagpalingalinga siya. Agad nagpadupla si Damian sa gilid pababa kaya't tanong ni Piley kung saan balak pumunta ng kanyang master bastard. Sagot naman ni Damian na may isang bagay lang siyang nais masigurado. Agad nagiba ang lokasyon na kinaroroonan ni Damian at kasalukyang na silang nasa Fabre Forest. Bagaman na iba na ang lugar ngunit ang paligid ay pareho pa din na pinagtakhan naman ng ating bida, habang si Piley ay napapatanong kung nasaan na sila ng kanyang master bastard. Ang lugar na kinaroroonan ni Damian ay hindi gaanong kilala dahil sa napakalayo nitong lokasyon, dahil doon walang sino man sa mga player ang naglakas loob na puntahan iyon. Gayunpaman ang talagang dahilan kung bakit iniiwasan ang lugar na iyon, ay dahil sa mga halimaw na naninirahan mismo doon na talaga namang may di kaaya-ayang anyo. Ang mga halimaw na ito ay tinatawag na Fabre, isang uri ng pupa sa ilalim ng Celes Valley, na naninirahan sa taas ng puno at maihahalin tulad ang anyo sa hilaw na saging. Tiningala ni Damian ang grupo ng mga Fabre at nasa isip niya, na hindi madaling atakehin at dumpensa sa mga ito dahil sa taas ng kanilang kinaroroonan. Ngunit nasa deksyonaryo na ni Damian ang maging palaban, kaya't agad ngang pinalagatok ang magkabilang kamao upang umapisahang umatake. Marahang naglakad si Damian palapit sa kinaroroonan ng mga Fabre habang mahimbing na natutulog ang mga ito. Agad niyang inilabas ang decaying potion na siyang gagamitin niya upang pangbungad na atake. Bumwelo si Damian na animoy manlalaro ng baseball, at walang ibang nais patamaan kundi ang mga natutulog na Fabre. Buong puwersa niyang hinagis ang decaying potion pataas sa kinaroroonan ng mga malalaking uod, at walang mintis na tinamaan naman ang mga ito kaya't napadaing na lang ang Fabre. Nasiyahan naman si Damian sa kanyang ginawa habang si Piley ay hindi maitago ang papuri sa kanyang master bastard. Naglabas pa ng kakaibang likido ang mga Fabre sa kanilang bibig, bago tuluyang bumagsak ang mga ito sa lupa matapos masira ang kanilang tirahan. Humina ang depensa ng mga halimaw dahil sa epekto ng corrosion, at dahil doon nasabi ni Damian na para siyang nakasapol ng maraming mansanas gamit lang ang isang bato. Naghanda pa ang Fabre upang sanay umatake sa kanagpakawala ng maraming pandikit, ngunit hindi nagpadaig si Damian na agad ding iniwasan ito kasabay ang pag-atake ng poison dart. Napadaing na lang ang dambuhalang mga uod matapos tamaan ng nakal-alasong patalim, at magkasunod na ipinagbigay alam ng notification ang patuloy na paghina ng depensa ng mga ito. Ilang segundo lang ang lumipas agad na naglaho ang Fabre at kasabay ng pagkamatay ng ilan sa mga ito, nakangising nagpasalamat si Damian sa aniyay pagkain. Sunod-sunod na pinagpapatay ni Damian ang mga Fabre at bawat isa sa mga ito, natatanggaw niya ang hardened shell bilang reward. Isa itong uri ng material na masasabing magaan, ngunit napakatigas kaya't maaaring makalikha ng pamhihirang bagay gamit ito. Habang hawak ang hardened shell na pangisipa si Damian dahil okam niyang pagkakaguluhan ito sa AC, ngunit ayon sa kanya ay malayo ang nilakba niya para lang sa item na iyon.
Madaming user ang agad na nag-message kay Damian upang bilhin ang nasabing item, at dahil gusto ito ng lahat kapag mas tinaasan ni Damian ang benta sa mga ito, siguradong tiyak na ang kanyang pagyaman. Nagdudumaling naghanda muli si Damian at layuning mas marami pang hardened shell ang makolekta. Patakbo pa niyang nilibot ang lugar upang agad na may segowa ang kanyang layunin, habang patuloy din ang pagsuporta ni Piley sa kanyang Master Bastard. Muling nahanap ni Damian ang tirahan ng mga Fabre kung saan mas maraming mga halimaw ang mahimbing na natutulog. Napamura naman si Damian dahil aniyay nakahanap siya ng minahan ng ginto, habang inosenteng tanong naman ni Piley kung pera ba ang kanilang tinitingnan. Agad binilang ni Damian ang natutulog na mga Fabre at base sa kanyang komputasyon, ang apat nito ay katumbas ng daan-daang gold kapag kanyang binenta. Nakangising saad pa ni Damian na simula sa araw na iyon ang lugar na kinatatayuan ng magiging kanyang nahanap buhay, sinabi pa niya sa mga Fabre na simulan na ng mga ito na magpalit ng balat.